Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga latest pahayag ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio tungkol dito sa impeachment ni VP Sara. Isa si Justice Carpio na nanawagan na ma-impeach ang Vice Presidente. Kasama siya sa January 31 na pro-impeachment rally. Dito, napag-alaman natin na ang posisyon sa grupo ni Justice Carpio hindi pa sana ipapail ngayon dahil bitin sa oras, kulang. So it appears na hindi nila pinakinggan si Justice Carpio, pinail ng bigla. Ito, nagka-loko-loko na. Okay, so ito, to summary, lumalabas pabor kay VP Sara ang nangyari. Kasi wala na, mag-i-expire na ang Senate. Kailangan maulit, back to zero na naman ang impeachment process according sa pahayag ni Justice Carpio. So, good para sa kampo ni VP Sara, very bad sa mga gustong ma-impeach ang ating Vice Presidente. So, pakinggan natin to. Time ang Senate kasi mag-election na, campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to 14, 15 session days. At saka, walang, none of them, they will not be interested. Hindi matapos. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun eh. Yung 15 days yun, baliwala yun eh. Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position lang? Ang position namin, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate eh. So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. Sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. It raises so many questions. So, okay, so, ayan dating Supreme Court Associate Justice, muntik pa nga naging Chief Justice yan eh. They had to refile it. Dahil mag-expire na ang 19th Congress, lalo na itong Senado, they had to refile it. Yan ang posisyon ni Justice Carpio. Kaya, sayang, hindi sila nakinig ang posisyon sa grupo ni, kasi marami silang grupo na gustong ma-impeach si VP. Una, yung Akbayan. Pangalawa, yung Makabayan Black. Pangatlo, yung mga kaparian, kamadrian. May pang-apat pa na impeachment complaint kung sino yung mga nag-file noon, mga kongresista na ata. So maraming grupo. So isang grupo lang itong kay Justice Carpio. Ako, ang ina-expect ko is hindi mo na ipa-file ngayon. Kasi nga, bitin yung panahon. Biglang i-final. Bigla di ba? Kailan ba nung i-final? February 5. So, dito na ngayon, medyo nagkaroon na ng problema kasi ang expectation ng mga kongresista, once na na-file na ang impeachment complaint sa Senado, automatic ang Senado magtra-trial na yan kahit naka-break ang Senado. Ganon ang expectation. Lumalabas ngayon, hindi. Nagsalita na ang Senate President Escudero na walang impeachment trial hanggang June 2. Kasi naka-break kami, hindi pwede. Ang kamalian ng mga kongresista, masyado nilang dinelay yung impeachment complaint doon sa Kamara. Hindi nila i-transmit kaagad. Last minute nila pag-transfer. Hindi nila na-anticipate yung I don't know, baka hindi nila alam yung regulasyon ng Senado na
dapat yung impeachment complaint matalakay doon sa plenary session. Yun ang hindi nangyari. So, yung February 5, correct me if I'm wrong, ano? Yung February 5 na pag-transmit ni Secretary General Velasco, House. February 5, yun ang last day of session ng mga senador. So, kung yung impeachment complaint sana is natalakay, na isingit sa agenda ng mga senador, pwede. Nabuo yung impeachment court. Hindi. Alas 5 ng hapon na ata natanggap. Ongoing ang session ng mga senador. Hindi naman ipinasa kaagad ang impeachment complaint sa plenary. Anong nangyari? Binerify pa ang mga signatures. So matagal-tagal yun dahil ilan yun? 215 signatures. Binerify kung totoo ba yung mga perma. Yun, nag-break na ang mga senador. Wala nang plenary session. Sa June 2 pa ang susunod na plenary session. Yun. Wala. Naka-bin-bin. Na-delay, na-shelve, So yun po, nagkabuhol-buhol na ang impeachment complaint na lumalabas pabor kay BP Sara. Kasi yung now, up to June 2, magkaroon ng time si BP Sara makapaghanda, mamobilize ang kanilang ang taong bayan naman, may panahon makapag-isip kung yung mga taong bayan na nagmamahal sa mga Duterte na based from social media, comments, posts, and everything, maraming nagmamahal pa rin sa mga Duterte. So, kung ang impeachment complaint ay pwedeng ipasa sa 20th Congress, it remains a question. Iba-iba ang pananaw. Ito, ang pananaw ni Justice Carpio, hindi pwede. May isa pang abogado, si Attorney Romulo Macalintal, hindi daw pwedeng ipasa. Yung iba naman, sabi, pwedeng ipasa sa 20th Congress. So, tingnan natin kung ano ang mangyari. But to me, pabor ngayon. Ang momentum na stop na itong mga pro-impeachment proponents, na stop yung kanilang momentum. So, mag-shift ang momentum dito sa kampo ni BP Inday Sara. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating mga vlogs. Namo-monetize tayo dahil sa inyo at ang ating income, tinutulong natin sa tribong Talaantig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para maayos nila ang kanilang mga sira-sirang bahay, lalo na yung bubong o yero na butas-butas na, or dili ka makapagpatayo sila ng libreng bahay. Kaya, salamat sa inyong tulong. Panoorin nyo ang video na ito. May iwakan para sa hindi niraman. Bangan tayo.
Bulu kali tampuk sa lima no. So last na siya. Ano ay sen. Last na. Kadulag ti man. Gabi. Kasi ganing ilahang mga kahoy bagibawan sila sa dinar eh. Wala basta kay gibalay. Nagitukod. Okay. Sako bay, di na sako. Gibalay. Ito tago sako. Ano na ipuy ana. Oo.